ako na hibaluan ni Sir John Ray. Huwag magpadala sa bugso ng damdamin dahil sa huli iiyak ka rin. Mauna. Oras sa Radyo Sakto, 2 minutos. Human mo labay ang alas 8. Taliwala sa atong nasinating ang mga katalakman. Dili pwede pugngan o malangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na namugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. DepEd Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. DepEd Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras ka programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Dinhi sa Radyo Sakto Pagadian, DXMBFM 105.3 sa Malindang Broadcasting Network Corporation. DepEd Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Mga igala, kumusta? Mayong buntag kanatong tanan. Adlaw na usab nga Biyernes, pizza 14 ning bulan sa Mayo tuig 2021. Welcome sa atong tulumanon. DepEd Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Dinang tumog tuyo nini mong paghatag og mayong salabutan sa atong mga kabataan pinagis pag-abag nga mag-guide sila sa atong mga modules nining panahon sa pandemya. Kini dinhi lamang sa kahanginan pinagi sa atong istasyon 105.3. Ma'am Dory, good morning. Good morning, Sir Romy. O good morning na usab sa atong mga suki nga tigpaminaw, ilabi na sa atong mga kabataan, sa atong mga ginikanan, o ang uban pa nga naminaw karon, o ingon man nananaw nato karon si Romy sa Facebook Live sa Malindang Broadcasting Network. Okay. Before ta magsugod, Ma'am Dory, atong pasalamatan ang atong balaan ug buhi nga Dios sa lain usab nga kay gayunan na nagtikaw-tikaw pagita ning kalibutan na. Antod sa iyang pagbalik ato siyang hulaton ug salamat kayo sa mayong panahon, although medyo madag-umon ang gawas karon. Pero at least, so far as of this moment, na maayo ang atong panahon. And then, ang ato usab nga mga kaigsunan, medyo challenge kay sila, no? Malipayon kay sila nga naghimo silang tagsa-tagsa usab ka mga obligasyon sa pagpangilabuhi. Kanatong tanan, good morning sa atong mga stakeholders. Ato usab nga itimbaya ang atong mga kauban sa atoang division office sa Sir Romy. Yes. Ilabi nagyod sa atoang buutan ug maabtikon nga Schools Division Superintendent waylain kundili si Sir Danny Cordova. Yes. Ingon man usab sa atoang Assistant School Division Superintendent Ma'am Colleen Imoricha. And ang atong OIC, no? OIC papagyapon nato si Sir Matt. Ang atong regional supervisor. Regional supervisor. Yes. Technical assistant sa Office of the Superintendent. Waylain kundili si good morning to Sir Matt Ranilio Singson. Yes. Ug ingon man usab sa atong mga public schools district supervisors, supervisors nga naminaw pud sila karon nato Sir Romy, no? Kay nagmonitor sad sila sa ato ang programa. From District 1 to District 14. Og labas tanan ng mga kugihan, buutan, mga napulo ka mga education program supervisors. Ug ang atong mga unit heads, nato kalimtan sa ato ang units and division sa Pagadian City Division, sa ako ang ni Sir Gani Kabahog, ang ato ang SGOD chief, ug good morning usab ni Ma'am Josa Peralta sa CID. Yes. Ug sa tanan, no, nga mga magtutudlo, ang atong mga school principals, sa atong mga ginikanan, kaninyong tanan, welcome sa atong tulumanon
DepEd Pagadian Edukasyon sa Kabataan Friday edition. Okay. Ug karong buntaga, Ma'am Dory, unahon nato ang TLE. Okay, medyo doon na magyapoy kakulian. Nga di na to kalikayan, no? Si APS Dexter Jones Fiel, mahinungdan nga ato na lang personal nga introduce ang mamahimo natong speaker karon sa TLE. Kinsa gani na siya, Ma'am Dory? Usa ni kaambungan, sir, na matutudlo nato diri sa Pagadian City. Kay ang atong inilang teacher on the air karong buntaga, usa ka batan-on nga magtutudlo, batan-on apan lantip ang panghuna-huna. Kurat ni nga atong teacher karon. Kugihan ug maalamon. With his only 7 years of teaching experience, he is already recognized as an efficient member of the pool of quality assurers in EPP and TLE self-learning modules. Okay. At present, he is a grade 6 teacher at Tuburan Central Elementary School with a specialization in EPP and TLE. I see. Ang iyang pagabatbaton nga leksyon karon mahitungod sa ICT and entrepreneurship para sa atong mga grade 6 TLE learners. Specifically on how to use an e-group to share ideas and work with others. So, mangandam na ang atong mga kabataan no, sa grade 6 TLE ni siya. So, iandam na ang inyong mga modules. Okay, atong sulayan karon pagpasulod si Sir John Ray Hilamon. Okay, so sa dili pa nato siya ipasulod, sir, no? Ato sang tagaag impormasyon ang atong mga kabataan nga pwede kaayo nilang mapuslan hilabi na karon sa panahon sa pandemya sa pagpadayag sa ilang mga kaalam pinaagi sa paggamit sa social media o ubang platforms nga naay kalambigitan sa komunikasyon. So mauni ang ilang mauni ilang mga makatunan karon ang atong grade 6 TLE ug dili lang ang atong grade 6 TLE kundi ang uban sad nga naminaw kanato karon. Okay, so mga suking tigpaminaw, atong sugaton sa makusog nga palakpak, virtual palakpak na lang niya kay wa man tay face to face ha. Ang atong radio teacher karon, ang atong teacher broadcaster, usa siya sa ang school disaster risk reduction and management coordinator. Okay. Atong sugaton sa maayong palakpak or kusog nga palakpak through virtual clappings na lang takarong buntaga, si Sir John Ray G. Hilamon. Good morning, good morning, good morning. Maayong buntag sa tanan natong mga grade 6 pupils nga naminaw karon. Mapa-radio man o social media, good morning. Kini si Teacher Ray, ang inyong maestro nga gwapo sa kahanginan. Dili hitop nga dili hilabuan, kay talagsaon man. Usbon ko sa tanan nga naminaw karon, good morning and welcome to another episode of our School on Air, Class for TLE ICT 6. Sa dili pa kita mo padayon sa atong leksyon mga bata, nasayod ka ba? Kung unsay pasabot niya ng video conferencing nga naa sa imong module? Niadtong miaging semana atong natun-an ang may tungod sa video conferencing ug ang mga benepisyo sa paggamit niini. Ang video conferencing sama kini sa video call. Ang video call mao kini ang pamaagi sa pagkontak sa usa ka tawo nga naa sa layo diin madungog ug makita nimo ang imong kaistorya. Ang video conferencing gitawag kinig teleconferencing. Tele means distant or far. Conferencing means a meeting. So, it is a distant meeting. Teleconferencing is an online meeting wherein two or more people can see, hear, and talk to each other using a computer network. Buot pasabot mga bata, maistorya, madungog, ug labaw sa tanan, makita nimo ang imong kaistorya maskin og layo pa siya pinaagi sa paggamit og computer, laptop, tablet ug mobile phone
nga with load or internet connection. Again, ang tawag niya ng distant or online meeting mga bata is video conferencing. In using video conferencing, we can reduce the travel time and expenses since it allows people to communicate to several places in an instant without having to leave the house. Dili nakakailangan mubiya pa sa balay. O di ba? Nakasib ka sa imong oras o kwarta mga bata. Sama na lamang kini ka importante kung ang imong mama anaa sa abroad nagtrabaho og unya usa ka adlaw gusto sa imong mama nga palitan kaniya og sapatos ug uban ang imong mga igsuon. Unsa ka ang maayong buhaton ni mama aron makasiguro siya nga ang iyang paliton nga sapatos maigo ug magustuhan nimo ug sa imong mga igsuon mga bata nga anaa man siya sa layo nga dapit. Very good mga bata. Siyempre, tawagan mo niya. Unya sa panahon karon, unsa man kaha nga platform or apps ang pwedeng gamito ni mama pagkontak sa inyo mga bata, diin pwede niya ma-present o kaha mapakita ang picture sa mga sapatos sa inyo mga bata ug unya makaistorya ug makapili pod mo kung unsa ang inyong gusto. Very good. Sa panahon karon, ang pwedeng gamito ni mama pagkontak sa inyong mga bata in which it is very easy for your mama to share messages and also photos mao ang social media sama sa Facebook o ka sa Messenger. Pwede usab gamiton ang Zoom, Google Meet, Hangout, Skype ug daghan pang ubang platforms mga bata. These are some examples of internet services used for small group discussion or meetings nowadays. Again, Facebook, Messenger, Google Meet, Google Hangout, Zoom, Skype, and many more. These are examples of internet services used for small group discussion or meetings. Mao kini ang pipila ka mga apps or online platform nga pwede natong gamiton sa panahon karon mga bata pagkontak sa atong mga pamilya, amiga nga naa sa layo, ilabi na gayud sa panahon nga gusto nimo silang mahinabi o kaha makita. How about you children? In this new normal, what apps you usually use in communicating with your classmates or your teachers? Do you have group in Edmodo, Google, or in Messenger, where you and your group mates share your ideas and work together online about your activities or report? Very good. Group in Edmodo, Messenger, or in Google, these are some examples of an e-group. What do you mean by an e-group? E-group, known as an online or web communication. These are group of people who use internet services such as email, chat systems, discussion boards, and social networking sites to communicate and collaborate with one another. It is a convenient way to share messages, photos, and ideas and keep people with same interests stay connected. Buot pasabot mga bata, ang e-group mao kadtong hugpong ug grupo sa mga tao nga anaa sa online. Diin adunay sila hiniusang tumong og katuyuan aron sayon ang pagkontak sa usag-usa. Halimbawa mga bata, ikaw usa ka maayong musayaw o kaha maayong modula og basketball. Ug unya, usa ka sa gipili ni coach aron mao'y modula sa district o ka sa division level. Ang buhaton ni coach aron dali ra ang pagkontak sa inyo, mao nga magbuhat siya og group sa Facebook or sa Messenger diin kamo ang mga miyembro sa maong grupo aron sa panahon sa pagpractice sayon ra ang pagpahibalo. Once we have our online group, it is very easy for us to reach and communicate with our teammates or group mates. Imagine, if you have 12 members in a group, tapos wala may group chat, what will happen?
lisod ang pagpahibalo, pero if na ay group chat, isang chat lang sa grupo, all members on that group are being notified. Tanan mo makadawat dayon sa mensahe o kaha sa announcement ni coach o ni teacher. Maunay gitawag og electronic group or e-group mga bata. E-group are accessible 24/7 anywhere, maskin anaa ka sa bukid o kaha sa beach. As long as there is an internet connection, you can access the e-group. Usually, e-group encourage shy people to speak up and say as much as they want, while those who are usually outgoing cannot interrupt. Ingon anak kanindot ang e-group mga bata. Karon mga bata, you as a grade 6 pupils, in your own opinion, do we need to learn creating this online application? Para sa imo, kailangan ba jud nga makabalutan ni ining mga aplikasyon na mga bata? Yes! Kinahanglan mahibalo kita kung unsaon pagbuhat ni ining mga bata. Aron kung adunay group activity nga ihatag si teacher, makabuhat dayon kita og atong e-group o online nga grupo. Ug unya, sayo na lamang nato ang pagkontak sa usag-usa ug dali ra usab ang paghatag sa atong tagsa-tagsa ka mga idea. Maskin sa balay rata. O di ba? Higda-higda lang ka. Dayon, comment ka sa imong opinion. Kabalo na dayon sila sa imong idea. Di ba nindot mga bata? This online collaboration will really help you save your time, children. In using e-group, isang click lang. There you go. But remember, think first before you click. Makapito mo munang isipin bago si enter. Pindutin. Huwag magpadala sa bugso ng damdamin. Kasi sa huli, iiyak ka rin. Ayan. O karon, andama ang imong laptop o kaha mobile phone nga with internet connection kay tudluan ko kamo sa mga steps kung unsaon pag-create og account sa Edmodo, Google ug Messenger. Andam na ba mo mga bata? Atong unahon ang Edmodo. Una, adto ka sa www.edmodo.com. O kaha, adto ka sa Play Store, search Edmodo, then install the app. Click Create Account, tapos naay pangutana, who are you? Pilia ang student. Then select your region location. Find Philippines. Next, sign in with a class or group code nga ihatag sa inyo teacher. Ikaduha, entry your data like your username, at least 3 characters, then your email if you have, but it's optional. Enter your password, at least 6 characters. Then, confirm your password. And after entering the required data, click Create Account. Welcome page of Edmodo will pop up. Just explore the interface of that app and don't forget to set up your profile like entering your first name and last name so that your teacher can recognize you. You can also post your first message to the group in the comment box. Remember, you can choose whom to send your comment by clicking the scroll down arrow. Yeah, that's right. And now, I will be sharing with you some steps on how to create group in Google and in Messenger. Atong sugdan ang pagbuhat og grupo sa Google. Una, i-type ang groups.google.com sa browser. Ikaduha, i-login ang imong Gmail account. Ikatulo, i-click ang create group, tapos i-type ang ngalan nga gusto nimong ingalan sa inyong grupo, dayon i-add ang ngalan nga gusto nimong maapil sa maong grupo. And you're done. Sa Messenger, mao kini imong buhaton mga bata. Ilagin lamang ang imong account sa Messenger. Ug unya, kung wala pa kay account, i-click lang ang create new account and enter the required data. Pwede pod sign in as Facebook,
Dayon sa upper right, i-click ang pencil nga icon, tapos i-click ang create a new group, tapos i-add ang imo mga kagrupo. And you're done. O, di ba sa iyon ra mga bata? Ug kung nagkalisod ka ni ini mga bata, ayaw ka problema. Duula si ate, kuya, mama, o si papa, patabang gidayon sa ilaha. Okay mga bata, since we already know how to create group in Edmodo, Google, and in Messenger, let me share you the rewards and challenges in using this e-group. Remember, sharing and working with others is a challenging task, but rewarding as well. Hinumdumi, ang pagpaambit o pagtrabaho sa uban, usa ka mahagiton nga buluhaton, apan magantihon usab. Okay children, here's the rewards and challenges in using e-group. Let's begin with the rewards. Number 1, sharing ideas among the group. Members can share their ideas and contribute about the pros and cons of the task or project to be accomplished. This collaboration can bring better result for the project or task. Siyempre mga bata, ang pagtinabangay mahimong magdala labi ka maayo nga masangputanan alang sa proyekto ug buluhaton. Number 2, improving work and increasing efficiency. Work is done faster and packaging different resources of ideas that help projects, assignments, in skillful output. Mas dali nga mahuman ang trabaho tungod sa daghan nga kahingwaan ug kakuhaan nga idea. Number 3, cost saving for the company. It allows to accomplish more and allows the group to meet team goals more quickly without having to travel. Ang katuyuan sa matag grupo mas daling makabot nga dili na kinahanglang mobiya ug mogasto sa dakong salapit. Number 4, showcasing individual strengths and creating an improved workforce. Individual ideas are directly contributed. E-groups urge everyone to share ideas and promote limitless discussions. Kung kita ulawon, diri sa e-group, mawala na sad ng atong ulaw-ulaw tungod kay ang individual nato nga mga ideya, direkta nga matampo maskin ana arata sa balay. Okay? Number 5, offering better relationships. Communication of every individual can be more reachable where you can fasten requests and extend understanding. Sa e-group, makahatag kita og labi pa ka maayong relasyon sa atong isig katao, pinaagi sa pagpaspas o pinaagi sa paspas nga paghatag sa atong tubag ug mga tambag. Number 6, people learn to reach out, share ideas and problems encountered and develop camaraderie. Ang mga tao sa e-group nakakat-on ug panag-ambitay sa mga ideya ug sa mga problema nga nasugatan sa ilang kauban ug mas gipalambo sa e-group ang pinaiya sa pagtinabangay. Since e-group members share similar interests, they support each other and motivate a better community. Tungod kay ang mga membro sa e-group adunay parehas nga ma-interest, nagsuportahay sila sa usag-usa ug nagdasig sa usa ka mas maayo nga komunidad. And now, for the challenges in using e-group. Number 1 challenges. Overloading of information. Sobra sa kasayuran ug impormasyon. Long messages threads make the sequence of conversation hard to be understood. Messages may be overloaded too. Tungod sa taas nga mensahe, lisod kaayo ang pagsabot. Number 2, occurrence of time intervals. Conversations sometimes were delayed because members may not log on the same time.
Messages may take longer to receive and worse, no reply is received at all. Ang panagsultihay sa usa ka e-group mahimong langay ug dugay tungod kay adunay mga membro nga dili kabalo mo susi-susi kung unsa nay nahitabo sa maong grupo. Oh, di ba? Number 3, having uncooperative members. Ikatulong hagit og problema sa e-group mao ang makamimbro ta og dili kabalo mo tabang tungod kay mas gusto nilang magtrabaho nga mag-inusara lamang. Some members may not cooperate as they prefer to work alone. Number 4, directionless. Walay direksyon. E-group discussions without mediators like teachers may result to directionless conversation. Ang mga panagsulti sa e-group nga walay mga tigpataliwala mahimong magresulta sa walay direksyon nga pagsulti. Bisan asa na lang maabot og tabi, ML o ka power. O di ba? Okay. That's all for the rewards and challenges in using e-group. Again, e-group known as an online or web communication, these are group of people who use internet services such as email, chat systems, discussion boards, and social networking sites to communicate and collaborate with one another. It is a convenient way to share messages, photos, ideas, and keep people with same interests stay connected. Let's say how much you've learned today. Get your activity notebook in EPP TLE6 or just a piece of paper and your ballpen. Listen to the statement carefully as I read it. Write letter T if the statement is true, and write letter F if the statement is false. Isulat ang litrang T kung ang mga pamahayag tinuod og litrang F kung ang mga pamahayag baka. Are you ready, children? Number 1. People don't learn to reach out, share ideas, and problems using e-group. Ang mga tao daw dili kabalo mohatag sa ilang idea og mga problema gamit ang e-group sama sa Google og Messenger. Saktong tubag, litrang F. Number 2. Internet services is not usable during pandemic and delivering communication. Ang serbisyo sa internet dili daw magamit sa komunikasyon sa panahon sa pandemya. Saktong tubag, litrang F. Number 3. Zoom, Messenger, and Skype are the examples of internet services for small group discussion or meetings. Ang Zoom, Messenger, ug Skype mao daw ang mga halimbawa nga serbisyo sa internet nga gigamit sa gamayng pagtabi-tabi og meeting. Saktong tubag, litrang T. Number 4. Overloaded of messages, information is a reward using online services. Ang sobra sa mga mensahe o kasayuran o impormasyon mao daw ang ganti o reward sa paggamit og online nga serbisyo. Saktong tubag, litrang F. Number 5. Conversation get delayed because members may not log in the same time. Ang pagsinultihay nahimong langay tungod sa mga membro nga dili mo log in o musulod sa saktong oras. Saktong tubag, litrang T. O karon mga bata, iha pa imong nakuha nga score. Kung nakuha mo ang saktong mga tubag, congratulations! That's all for today. You can now share your ideas and work together with your classmates online. This has been your teacher host saying goodbye for now. I hope you have learned something in our episode for this morning. Thank you and bye-bye.
Okay, Ma'am Dory. Nindot kayo ang discussion ni Sir John Ray Ilamo, no? Yes, very useful. Kay ang iyang i-discuss dito, mga importante kayo kalabot sa pag-apply sa mga teleconferencing, which is very important. Gamit kayo karong panahon na kay igo jud kaayo ning mga kaning e-group nga gidiscuss ganina. Igo kaayo sa atuang panahon karon nga naata sa pandemic ug mauksad gani kini ang gigamit sa atuang mga magtutudlo si Romy Yes. para mapaabot niya ang iyang mga ideya or unsa pa ang iyang mga mga lessons niya through aning e-group nga mag-create man na sila og mga grupo go sa mga estudyante dito Kani bitaw- tanan ang mga impormasyon. Kani bitaw yang i-discuss nga bago pindutin ang word nga enter. Mhm. Importante kay na bisan pa man sa mag-text ka. Oh, before bisan ka na mag-call ka before ka mo pindot nga mao na ni think it twice sakto ba ang imong pagpindot. Mhm. Baka una ko na hibaluan ni Sir John Ray. Huwag Ito. magpadala sa Bugso. bugso ng damdamin dahil sa huli iiyak ka rin. Mao na. So muna din ha para dili mo hilak, para dili magmahay kung unsay imuhang yes. nahimo. Mm. So dapat hunaon sag Correct. maayo. Importante kana bitong naatay i-text sa Romy no nga Yes. nga labi magpadala ta sa atong gibati nga Yes. nasuko ta. Mm. Dayon text dayon ta ana Oo. ana dayon i-click wa na send di Send na ra bagyud Di na mo sab. di na dili na Wala na. utro na to di na Damage mawala has di been na done. so Yes. mapadangat yun to niya Nindot. dayon dili dayto maayo ang atong mga nang istorya so mao na ang katapusan makarealize ra pud dayta nga di maayo atong Correct. gibukat wala na. Huwag masayop si APS Dexter Jonesfield pag pick up ni Sir John Ray Hilamon. Nakailala ko ni si Sir John Ray dito ni sa sa una na permiro na assign sa La Suerte Elementary School. Oh, kay nakauban ako ni sa una sa South man siguro ning kwan. Oh, na La Suerte. Maayong bata ko gihan buutan. Karon pa ko nakadungog niya nga naka-discuss og ngadto. Nindot. Congratulations Sir John Ray. Yes, congratulations.